Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po natin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay katatlutin ko sa karaniwang panahon. Ang manguna po sa ating magdiriw ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benito Pangota, ako ang parektor ng Kaisa Shrine. Magsitayo po natin. Ngayon po ay katatlutin ko sa karaniwang panahon. Ang manguna po sa ating magdiriw ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benito Pangota, ako ang parektor ng Kaisa Shrine. Magsitayo po natin. Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan buhat sa ating Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, ang Espiritu Santo ay sumainyo na. At sumainyo rin. Upang ihanda ang ating mga sarili
sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at idalangin ang pagpapatawad at lakas ng Panginoon. Panginoong Jesus, nagsimula ka sa iyong misyon sa pag-aanyaya sa mga tao upang sila'y magbalik loob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, nananawagan ka sa mga tao maging aming disipulo, alang-alang sa kaharian. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinagagaling mo ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Pagkawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
binasa ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahilian ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupang ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ang isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigya ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa buo ng Maria. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apollos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. May iba namang nagsasabi, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa kabulungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magtayo po tayo. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa sarili, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayan ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayan nag-apuhap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag at taglay, nito'y siya ngayong tumatanggaw sa lahat ng nalugawi sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo kaligtan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niya si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo.
Sila'y nasa bangka, kasama ng kanilang ama, at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon pong ikatlong linggo sa karaniwang panahon ng ating taong ito. Ngayon po ay pinagdiriwang din natin ang National Bible Sunday. Kaya po ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pag-aaral nito. Ang salita ng Diyos, no? Doon po tayo mas lalong lumalalim, nakikilala natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ni St. Voltaire, ignorance of Christ, or rather ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At doon sa ating pag-alam, pagkilala na mas malalim sa ating Panginoong Jesucristo, mas lalo rin po natin nakikilala ang ating mga sarili. Narinig natin sa ating mga pagbasa kung paano si Jesus ay pumunta doon sa mga hangganan, no? Doon sa bandang north ng Judea. At siya ay nagbigay at nagsilbing ilaw, tanglaw na mga taong doon. Narinig po natin sa unang pagbasa, no? Ang konting background ay noong mga 721 BC, no? Before the coming of Christ, ay niluso ng mga Assyrians yung northern part ng Judea. Kaya sila po ay, sabihin na natin, na nabubuhay sa kadiliman sapagkat sila ay malungkot, no? Ninakaw ang kanilang mga hanap buhay, yung mga kanilang mga kayamanan. Ang mga natira lang po doon ay mga Hentil at ilang mga Hudyo doon nanirahan sa gawi doon. Pati po yung Galilea ay kasama roon at kung saan ang galing si Jesus sa Nazareth. Pero ngayon narinig po natin sa panimula ng misyon ni Jesus, hindi siya doon sa Nazareth nagpahayag ng kaharian ng Diyos. Pumunta pa siya doon sa bayan kung saan mas kailangan ang kanyang tanglaw, kung saan mas kailangan ang salita ng mabuting balita para magbigay ng pag-asa, ng inspirasyon, no? Sa mga tao. Kaya ang misyon ni Jesus ay unang-una yung tipunin niya yung mga Hudyo at yung mga hindi Hudyo. No? Ganun ang ginagawa niya. Gathering of people. At doon sa kanyang pagtitipon, tatlong hakbang ang kanyang ginawa. Yung una, yung sinabi niya, magsisi kayo. Repent from your sins, for the kingdom of God is at hand. Lagi po natin narinig itong panawagan na ito. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos, no? Iwanan, aligdan ang inyong mga masasama, mga buhay. Dahil habang tayo ay nandun sa buhay ng kasamaan, tayo ay nabubuhay sa kadiliman. Kung maaalala nyo yung tinatawag na geography of faith, kung paano naglakbay ang mga Israelita hanggang doon sa pangakong lupa. Una ay sila ay napaalipin sa mga Ehipto. No? They were exiled in Egypt. Kaya doon sila nabuhay nang sila ay alipin. Ikalawa, ipinalaya sila doon ng Diyos, pero dinala sila sa isang disyerto. No? That what we call the desert of decision. Tutuloy pa ba kami sa paglalakbay, papuntang ipinangakong lupa, o babalik na lang kami doon? Alipin nga kami doon, pero hindi naman kami nagugutom. Kumpleto kami sa pagkain. Pero dito naglalakbay kami 40 years sa desert, pero nagugutom kami. Ito na lamang ang kinakain namin, yung mana na nagmumula sa langit. Ang dami nilang reklamo. Kaya yung mga taong
nag-decide na tumuloy kahit na mahirap. Sila ngayon ang satisfied, or they were the ones who were able to experience the goodness, the fruit of the promised land. Ganito rin po ang ating buhay. Tayo ay dati nasa alipin ng kasalanan. Tinanggal tayo ng Diyos nung tayo ay nagsisi, nagbalik loob. Ngayon, nandito po tayo sa disyerto ng ating pagdidesisyon. Ang hirap naman ang buhay. Kung kailan pa ako nagbago, kung kailan pa ako nagbalik loob sa Diyos, saka pa nahihirapan, punong-puno ang problema ang aking buhay. We are in the desert of our decision, in our faith, in our life today. Ano, tutuloy pa ba ako magpakabuti? Totoo nga ba yung sinasabi may kaharian ng Diyos? O babalik na lang ako sa dati kong makasalanan na buhay? Alipin nga ako ng kasalanan, pero sagana naman ang ating buhay. Masarap naman, masaya, walang problema. Ganun ba ang ating gagawin? Pero kung kamukha po tayo noong mga Israelita naging tapat sa Diyos, ay sa takdang panahon, dadalhin din tayo sa ipinangakong lupa. Ikalawang pagtawag ni Jesus. Nang sabihin niya sa magkapatid, hali kayo. Come, follow me. Anong ginawa ng magkapatid niya address at ni Pedro? Dali-dali, iniwan ang kanilang lambat, ang kanilang ama, at sumunod kay Jesus. Ganun din ang ginawa nung tinawag niya si Santiago at si Juan. Hali kayo. Come, follow me. Ganun din po ang ginawa. Iniwan ang kanilang mga lambat. At mula ngayon, kayo na ay gagawin kong mamamalakaya ng mga tao. Before the commissioning, there was the invitation. Come, follow me. Nang sumunod sila at naging kasama nila, alagad, kaibigan si Jesus, doon lamang sila sinugo. Go and preach the good news to the ends of the world. So tatlong bahagi, no, natin yung magsisi kayo sa inyong kasalanan, hali kayo, at bago niya sinabing, go and preach the good news. Pero ang pagbabahagi ng mabuting balita ay hindi lamang sa pananalita. Alam niyo po kagabi sa dalawang misa ko, ng 5:30 at 7 kagabi, merong isang batang nakaupo dyan sa unang row. Nakaupo, mga 4 years old. Nakaupo siya dyan sa kneeler. At habang kumakanta ng Gloria, ay ikinukumpas niya yung kanyang ulo. Papuri sa Diyos. Ganun lang ganun yung bata. Bago po ako nag-upisa ng misa ko ng alas 7, medyo hirap ako. Medyo mabigat ang aking kalooban. Not only emotionally but physically. Nung Friday after lunch, dinala po ako sa ER ng Cardinal Santos dahil nakaramdam ako ng kabigatan sa aking chest. No? At syempre, meron din tayo mga personal na mga dinadalang mga problema. Pero nung makita ko yung bata na habang kumakanta ng Gloria, ay tuwan-tuwa ako, naaliw ako, nagkaroon ng kagaanan ang aking pakiramdam. No, kaya tinawag ko siya sa panimula ng aking homily at nalaman kong 4 na taong gulang siya, nag-aaral na. Kinarga ko siya. Ako po, napakabigat, no, na bata. Pero alam niyo, sabi ko sa kanya, alam mo, ginamit kang instrumento ng Diyos para magbigay ng ilaw sa akin, para magbigay ng kagaanan sa aking pakiramdam ngayon. At ito po ang ating mission. Hindi sinasabi ng Diyos, magturo kayo ng teolohiya, magturo kayo ng dogma, magturo kayo ng mga batas ng simbahan. Ang sinabi niya lang, ipalaganap ninyo ang kaharian ng Diyos. At pagagawa natin ito sa simpleng, ordinaryong mga gawain natin sa buhay. Kung tayo ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga nalulumbay, sa mga nalulungkot, nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga nabibigatan, tayo ay nagiging ilang instrumento ng Diyos para maging liwanag sa Kanyang buhay. At ganoon, sa ganong paraan, tayo rin ay nagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Ito po ay para sa ating lahat. Sinasabihan tayo ng Diyos, paligdan natin, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Hali kayo, lumapit kayo sa akin. At bago niya sasabihin, humayo kayo, ibahagi, ipalaganap
ang kaharian ng Diyos. Amen. Espiritual na kaisa ng lahat ng tao may mabuting kalooban. Idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan at ng mga taong mahal sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Para sa simbahang Katolika, ang tanging mag-anak ng Diyos sa lupa. Nawa, lagi siyang maging mabuting balita sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Para sa Santo Papa, ating obispo at lahat ng mga binunong espiritual, nawa, magtagumpay ang kanilang pagsisikap sa pagpapalago ng kabiasnan ng buhay, pamamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Para sa mga nakatalaga sa pagtataguyod ng katarungan at kapayapaan, nawa, magtagumpay ang kanilang pagsisikap upang ang sangkatauhan ay mabuhay sa pagkakasundo, pagtutulungan at kasaganaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Para sa mga tinatawagang maging tanging disipulo, nawa, maagap silang tumugon sa paanyaya ng Panginoon at bukas palad na pagtunyagi sa kanilang bukasyon ng may buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao. Para sa lahat ng mga Kristiyanong mag-anak, nawa, ang kanilang pagtugon sa paanyaya ni Jesus sa isang lalong radikal na pagiging alagad ay kanilang ipaging tagapaghatid ng mabuting balita sa kanilang kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mamamalakaya ng tao.
Tahimik natin panalangin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mga lakayan ng tao. Salamat, Panginoon, sa kaloob mong banal na kasulatan at sa pamamatnubay na dulot nito sa amin. Bigyan mo po kami ng biyayang isabuhay ang mensahe nito hanggang sa dulo ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating mga kinakaman at sa buong sambalan niyang pagdana. Ama naming lulikha, tanggapin mo malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasabog sa iyong lubog-lubog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikan niya upang kami palayain at maipangkok sa iyong dulingin. Siya ang nagtanghal sa amin bilang bibing hinira, hari at haring lingkod sa iyong pamahalaan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahat ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tarang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin kong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dulot ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gawin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang kabulan. Ginawa niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami ang Diyos mong tunay. O Jesus na iman, itas mo kami nalang. O Jesus na iman, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninanapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagditapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na kalulugod sa iyo, ay pagdiwang gawa namin ang pagbubuhay sa ikararanan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, lakas loob tayong tumulog sa Hinihiling namin, kami inadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami at
paulit-ulit ng pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo rin. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang paggawasan ng kapaligiran pinagkaloob ninyo sa amin, bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalagaran ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, itulong ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagtitigayan, sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung kami ibabaw ang pagkamakasarili, itulong ninyo sa amin ang kababaang loob, sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may hindi pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maiulit po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina sa halip na malinain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Mahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, Panalangin mo kami. magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa namin may karangal ang iyong pagpapalang sa ating ibinibigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayo at pakinggan natin si Father Raul Tabaranzat ng Ongoing Missionaries. Magandang umaga sa inyong lahat. So, sinasabi na ni Father, si Father Raul, and I am a Congolese missionary. I worked in Africa for almost 9 years. Kababalik ko lang dito sa Pilipinas because of the new task na ibinigay sa akin ng aming kongregasyon as administrator of the World Mission Magazine. So marami sa inyo kanina nakakatanggap siguro ng flyers about the World Mission. Ito yung parang subscription paper namin. Nagtrabaho ako sa Zambia, sa Africa, at mahirap ang buhay doon, mahirap ang buhay sa mission. Ngunit very fulfilling din. Kaya nandito ako in order to continue the work of our Congolese missionaries in the Philippines. Upang kasama namin mga volunteers, nasa kaliwa at sa kanan sila ngayon, we are inviting you to subscribe World Mission Magazine. Makakatulong kayo sa mission by prayers, pati na rin sa iba't ibang mga paraan, especially with reading materials. Sa magazine na ito, you will get more idea about the mission, and then also mga missionary experiences and reflections, mga updated social issues, doctrines, justice and peace, about economy. Kung mag-subscribe kayo sa World Mission Magazine, you will automatically become partners of the mission, partners of evangelization. Makakatulong kayo sa mga mahihirap. Sa inyong subscriptions, magiging missionaries din kayo even if hindi kayo pupunta sa ibang mga bansa para mag-mission. So, inibitahan ko kayo, palalimin natin ang ating buhay ng missionaries through reading and also awareness about the mission. So, for 500 pesos, you will receive 11 issues of the World Mission Magazine and also one missionary calendar na matatanggap ninyo every end of the year. And then also, you will be helping our seminarians. Now, we are forming seminarians to be sent in the missions abroad, especially particularly in Latin America, as well as Asia, and also in Europe. So, in our part, it is gratitude, prayers. Since you will become part of the mission, you will also become members of the Friends of the Mission, where we also pray every day during the Mass
and then also for the Holy Redeemers Guild na ang inyong mga patay na mga pamilya, mga parents at sino pa will also be in the altars of prayer sa aming mga celebration. So if you wish to subscribe, puntahan nyo lang kami, magkita-kita tayo sa labas. And as I said, both sides, we have 2 tables there para entertainin kayo. So, thank you, Father, for this opportunity, and also for all of you. I hope na through this, you will learn more about the mission. Thank you very much. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo po kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Gabayan nawa kayo ng ilaw ng pag-ibig ng Diyos sa inyong mga hangbat sa isang tunay na Kristiyanong pamumuhay. Amen. Tulutan nawa kayo ng Panginoon maging mga kasangkapan ng kapayapaan at pagulong ng pagkakaisa sa ating lipunan. Amen. Iligtas nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng panganib at isulot ang inyong mga pagsisikat. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, lumayo kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.